mensahe ng Diyos na kakarating sa ating isipan. Wala ikang tao na pagkahawak ng araro. Nakakita ba kayo ng mag-aararo? Nakakita na ba kayo ng mag-aararo? O dito Bastaisan, meron din nag-aararo. Wala hong humawak ng araro na hinihila ng kalabaw na makakatapos sa kanyang pag-aararo na patigil-tigil. Na palingon-lingon. At saka may tudling yan. Alam niyo ba yung tudling? Kapag ikaw ay hindi nakapokus sa araro, ay sasala. Baka ang iyong inaararo'y patuto. Hindi mismo yung aararuhin. Ay mga kapatid, kanina pinag-usapan natin kanina ay kaligtasan. Pinalo up tayo ng choir. Kung gusto nyo maligtas sa kasalanan, alam niyo ba? Ang kasalanan ay hindi biro. Yan po ay may dulot na masama. Kanina, sabi ko kanina, yung kumain ng kalamyas, may talab. Sino dito yung nangain ng kalamyas? Wala lang. Anong giting mo, ano? Siguro kung pipigilan mo, tulo ang luha mo doon. Hindi wala lang ang nangangain ng kalamyas. Hindi wala lang ang pagiging makasalanan. Sa pinag-aralan natin, paano maliligtas yan? Manampalataya, magsisi kay Kristo. Magsisi ng kasalanan, manampalataya kay Jesus. Inaawit ng choir, yung dugo. Ano ba ang dugo? Life is in the blood. Ibig sabihin, pag-aralan niyo yung mga dito ba si Hannah, yung ating nurse? Tanungin mo sila, at ang prinsipyo ng buhay nasa dugo. Kaya pala ang taong walang dugo, walang buhay. Kayo ba'y may dugo pa? Ano? Ang taong walang dugo, walang buhay. Life is in the blood. Ibig sabihin ko, ang dugo ni Kristo ang lunas, ito'y sagisag ng kanyang buhay na ibinuwis para sa ating makasalanan. Ang pambayad lamang, ang lunas lamang sa kasalanan natin na tayo tiyak dadalhin sa impyerno ay ang buhay na ibinigay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi baptis. Dahil walang baptis na napako sa krus. No? Hindi kayo pinagbabaptis para kayo pumunta ng langit. Ang lunas ay si Jesus. Amen? Maliwanag ba yan? So, walang relihiyong lunas. Dahil walang napako sa krus na relihiyon. Si Jesus lamang. Ngayon, pagkatapos na ikaw ay maligtas, ang ating pag-uusapan ay ang buhay ng ligtas. Ligtas na. Alam niyo ba, ang tunay na buhay na ligtas ay nasa pagsunod at paglilingkod. Huwag mong sabihin sa aking tiyak kang palangit na hindi ka nasunod sa Diyos ng langit. Amen? There is no other best way to prove that we experience salvation except by our obedience to our Savior. Hindi mo kayang ipakita sa madla na meron kang Jesus sa iyong buhay kung hindi mo siya pinaglilingkuran. At anong klaseng paglilingkod? Hindi yung humawak ng araro. Ang pinag-uusapan na context diyan, kung ating titingnan, doon pa lang sa verse 23 hanggang 27, ang pinag-uusapan diyan, dinagyan lang ng Diyos ng prinsipyo, ng paghahambing, na ang pagsunod kay Jesus ay parang humawak ng araro. Amen? Tama ba? At kapag ikinaglilingkod sa Diyos, hindi dapat palingon-lingon. Hindi ka makakatapos ng ayos kung ikipalingon-lingon. At hindi patigil-tigil. Walang tatam na ng palay pag ikipatigil-tigil na pag-aararo. Kaya walang aning aasahan sa susunod na anihan kung hindi mo natapos ang pag-aararo. Kaya maraming buhay Kristiyano hindi nalago, Christian life. Hindi pinagpapala ng Diyos ang totoong pagpapala. Bakit? Patigil-tigil ng pag-aararo. Pag humawak ka na ng araro, tuloy lang ng tuloy. Kung gusto mong may matapos na yung pag-araro at iki may maaararo, abay, huwag ka lang humawak ng araro. Are you with me? Sa Tagalog, ano sabi dyan? Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, obvious si Jesus ang nagsalita, walang taong pagkahawak sa araro. Wala ikang taong ganon. Ibig sabihin, ang normal, pag hawak ng araro, ay mag-aararo.
Huwag mo sabihing normal na Kristiyano ka, naging Kristiyano ka, pero ayaw mo sumunod. Kung paanong hindi tama na nag-aararo, humawak ng araro, at hindi naman nag-aararo, hindi rin tamang sabihin na Kristiyano ka, ayaw mong maglingkod. Are you listening? Are you listening? Kaya obvious na obvious, maraming tao hindi talaga Kristiyano eh. Gusto ipalangit, pero ayaw maglingkod sa Diyos ng langit. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Sabi ko kanina sa mga ito, nakalaki itong mga players na ito dahil tinalban sila ng kanilang kinain. 6 flat, 5'10", 5'7", 5'5", si Jay, 4'11". Ay ba dyan, 4'7"? Ay ba dyan ay 4'4"? Na 4'4" na. Ibig sabihin mga kapatid, kaya lumaki ka ng ganyang kalaki, hindi wala lang ang iyong kinain. May nangyari sa iyong katawan dahil may kinain ka. Hindi wala lang na ikisumampalataya kay Jesus. Para kang humawak ng araro. Are you with me? Abay, mag-araro. Huwag kang humawak lang ng araro. Umararo ka. Para yung magdadasal, na, yung dasal nilang pinupuliso po, iararo mo po sila. Araruhin mo po sila. Iararo nyo po sila. Kala nyo, dasal na nila, pinipiluso po pa nila. Mga batid, no man, having put his hand to the plow and looking back, ang tatay kay mag-aararo. Kaya alam na alam ko yung trabaho na mag-aararo. At kami habang ang tatay nag-aararo, ng bata pa kami, sinusundan namin yung inaararo. Bakit? Doon maraming katang sa tubigan. Kasi kalimitan niyang katang, yan ay nabubuhay doon sa pinag-anihan. Meron doon, lalo yung niyapakan ng kalabaw. Minsan may isda din doon. Ang problema lang doon, may ibak din doon. Ano? Yung mga salbahing mga hihilalaang na pinag-anihan. Tapos sa tabunan, ay time bomb pa lang nilagay doon. Kala ko'y katang, iba pala yun. Ano? Kaya sari-sari na yung naaararo doon. May ebak, may katang, may dalag, may hito. Pero kami sunod. Sunod. Kaya alam ko yung nag-aararo. Ang tatay lang naman ay napapatigil mag-araro pagka tinawagan na magpupusoy. Ano, sabi, Kaka Bleng, Tia Bleng, mamaya na yan, pusoy muna tayo. Ayun. Hindi natapos yung araro dahil ng kapupusoy. Bakit? Kami din naman ang magkalaban eh. Kami din ang magkalaban na tatay. So, alam ko yung prinsipyo ng pag-araro. Walang nakatapos sa pag-aararo. Tanyo ang ganda pag naararo. Pag sinunod ang araro, patutubigan. Bababar yung inararo. Tapos pag naababad na, susuyurin. Pagka nasuyur na, babalingbingin. Pag nabalingbing na, papalisin. Pag napalisin na, gugihitan. Pag naguhitan na, tatamna na. Hindi kayo abot sa pagtatanim, lalo sa pag-aani, kung hindi ka nakatapos ng pag-aararo. Tama? Ang nakakalungkot dito mga kapatid, gusto natin tayo pagpalain ng Diyos. Hindi ka naman makatapos sa pagsunod sa Diyos. Amen? Yung dalisay na pagpapala, nakasalalay sa dalisay na pagsunod. Are you listening? Huwag ho tayong aasa ng anin, hindi naman tayo nag-araro. No man. Pag sinabing no man, walang ganon. Na pagkatapos ng mawak ng araro, wala na. Walang tunay na Kristiyano na ayaw sumunod. Are you with me? Amen. Ang Pilipinas daw, bansang Kristiyano. Sino sabi sa iyo? Bansang kurap. Amen? Alam nyo, kung ang bansang Pilipinas ay bansang Kristiyano, hindi mabili ang gin. Walang kabaret dito. Amen?
Hindi mga nagkakaprihan ng tao. Bakit? Gabing-gabi usok. Ang tunay na Kristiyano walang bisyo. Yan ang tatandaan ninyo. Kaya ang bayang ito'y hindi Kristiyano. May Kristiyano, pero hindi lahat Kristiyano. Alam mo kung lahat ay Kristiyano, ba't pa tayo magba-Bible study? Ba't pa tayo pupunta sa bilangguan para mangaral ng salita ng Diyos? Bakit pa tayo pupunta sa mismong himpilan ng pulis para magturo ng salita ng Diyos? Lahat naman ay anak na ng Diyos. At pwede nga baptista, hindi pa Kristiyano. Bakit? Si Judas ay membro ng iglesia ng Panginoon, pero hindi saved. Amen? Ito yung nakahalik sa pinto ng langit, pero hindi nakapasok ng langit. Are you sure you're bound to heaven when you die? Amen? Ang daling sabihin amen. Kumusta yung buhay? Ay sabi ng awit kailangan pa bang ako ay tanungin you, baby? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin you? Na mahal kita at wala nang iba, baby. Sa mata makikita. Kita mo yan? Ito pag-ibig nakikita sa mata. Pero tingin ko sa inyo, hindi sa mata. Ano? Kaya mga kapatid, sa galaw din yan, sa buhay na nakikita ang pagiging Kristiyano. Hindi lang sa bibig. Amen? Ang daling magsalitang ako'y Kristiyano Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga bibig. Datapot ang kanilang puso'y malayo sa akin. Kung ako'y biglang dumating na iyong bahay, ano kaya ang music doon? Man, baka'y binibirot siya. Amen? Kayo ba nagbabasa ng Bible? Ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi mo dinirinig dahil hindi ka sa Diyos. Hindi basta salita ang pagiging Kristiyano. Buhay ang Kristiyano. Amen? Ang cellphone, saan mo man ilagay? Cellphone. Tama? Ilagay mo sa pulpito? Cellphone. Ilagay mo sa lamesa? Cellphone. Ilagay mo sa kanal? Cellphone. Ilagay mo sa dagat? Cellphone. Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi Kristiyano laang pag nasa simbahan. Ang tunay na Kristiyano, saan man dalhin yan, Kristiyano yan. Are you listening? Madaling Kristiyano dahil nasa simbahan, nakakahiya kay pastor, nakakahiya kay sisters, nakakahiya kay brothers. Pero kung paano ang cellphone, dahil mo saan mang lugar ay cellphone, ang Kristiyano, hindi lang sa simbahan Kristiyano. Amen. Dahil ang tunay na humawak ng araro, may gagawin yan. Tama? Dahil wala daw ikaw, ayun ang sali o liwanag no man. Pag sabing no man, di wala. Wala. Having put his hand to the plow and looking back is fit to the kingdom of God. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat bagay. Hindi lahat bagay. Tama? Kumbaga tornilyo, kapag yan ay jace, ang gagamitin mong liabe ay jace. Hindi pwedeng 8. Tama? Sikip. Huwag din namang 12. Luag. Pagka tornilyo ay jace, ay di jace din ang liabe. Tama? Tama? Kung ikaw ay may kotse, huwag mong dadalhin sa dagat. Dahil ang daanan ng dagat ay ang daanan ng kotse ay hindi dagat. Kalsada. Kung ikaw may barko, at nakasakay ka sa barko, at para patulog na sa barko, huwag mong dadalhin sa kalsada yan. Ang barko'y sa tubig. Fit ang barko sa tubig. Fit ang kotse sa kalsada. Ang Kristiyano ay fit kung naglilingkod. Amen? Hindi ka bagay na sabihin Kristiyano na hindi ka naman nasunod kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Kinuha yan, yung Christian, kinuha yan sa salitang Christ. Mind you,
Ang leader noon, lagi nilalagyan ng iyan. I-A-N. Brother Serio, kung ikaw ay leader noon, ang followers may seryo yan. Seryo yan. Seryo yan. Kung si Nestor ay leader ng panahong yon, ang followers mo, Nestor, ay Nestorian. Nestorian. Kung si Jimwell, ang leader ng panahong yon, Jimwellian. Ay si Kristo ay leader. Kaya ang tawag sa kanyang followers ay Christian. Are you with me? Kaya pag sinabing Christian, followers of Christ. Hindi hahawak lang ng araro at dun lang. Pag humawak ka ng araro, may aararuhin ka. Pag sinabi mong Kristiyano ka, susunod ka. Ngayon, kung hindi ka nasunod, fake Christian ka. Are you listening? Walang pagkahawak ng araro. Salitang-salitang wala. Ibig sabihin, wala talaga noon. Tayo lang naman nagsasabing meron. Sabi ni Diyos, wala. Amen? Ayoko pastor nakakita ng Kristiyano nagiinom. Wala nga noon. Tubig, nagiinom na tubig. Mamatay ka. Pag hindi ka uminom. Are you listening? No man, having put his hand to the plow and looking back, spit to the kingdom of God. Are you listening? Ano ba salitang Christian? Isa pa. Ang aking asawa, ang apelyido niyan dati ay Uchi. Dahil sa pagmamahal sa akin, nung makita ko ay nataranta na. Nagkakandara pa. Napalta ng kanyang apelyido ng Kumiya. Kumiya. Napanggit na lang siya, middle, ano na lang yung kanya? U. Pero ang nagdodumina ay C. Kumiya. Sabi ng Amerikano, Eloy Kamya. Eloy Kamya. Come here, Eloy Kamya. Hindi, sino ko yung Kamya na yun? Ako pala ang tinatawag. Eloy Kamya. Para yung mountain. Mountain. Give me that mountain. Ano siya sabi mo? Hindi ko maintindihan. Yung pala yung mountain. Mountain. Oh, anong kaugnayan ng mountain? Saan mountain? O kaya nga, pag hindi ka nalito. Kung hindi mo titingnan ng Bible, hindi mo maintindihan. Yung mountain ay mountain. Ay, inang manyano. No one having put his hand to the plow. Okay. Si Jemery Uchi, ngayon ay Jemery Kumiya. Tama ba yan? Kailan siya nagkaroon ng karapatang maging Kumiya? Nung may relasyon na siya sa Kumiya. Hanggat wala siyang relasyon sa Kumiya, siya'y nananatiling Uchi. Huwag mong paniwalaan ang Kristiyano ko hanggat wala kang relasyon kay Christ. Tama? Sapagkat ang Christian nanggaling sa Christ. Are you with me? Hindi mahahabla. Akalain mo, Paul na tawagin kang Kristiyano. Bakit? Wala ka naman kay Kristo. Paul na tawagin Kumiya ka. Hindi ka naman asawa ng Kumiya. Paul yun. Paul yun. Diba? Kayo ba may mga asawa na? Mag-aasawa pa? O asawa na? Okay. Ang panganiban. O, kaano-ano mo ito? Panganiban. Kilala ba si Cambra? Sa panganiban din, nakakatakot talaga itong mga ito. Kala mo, panganiban. Kaya delikado makakalaban ng mga ito sa basketball. Mapanganib. Amen? Asa lang eh. Nakaintindihan. Okay. Hindi ka pwedeng tawaging panganiban kung hindi ka naman naging asawa ng panganiban. Kaya wag tumigil ka ng panaginip mong ikaw ay Kristiyano. Hiwalay ka naman kay Kristo. Tama ba? Tama ba? Okay. Oh, maliwanag na ba ating pagtatalakayan? Are you a Christian? Naararo ka ba? Naararo ka ba? Naararo ka ba?
Ay, iba yung sa inyo yung nang-aararo na. Iba ang inaararo. Dapat ikaw ay Kristiyanong, hindi lang hahawak ng pangalang Kristiyano. Mabubuhay kang Kristiyano. Tama? Una. Ano bang makikita natin dito? No man, having put his hand to the plow and looking back is fit to the kingdom of God. May ikino-convey dyan ang Panginoong Sus. May pinaabot siya. Naglagay lang siya ng ganyang pangusap, pero may pinaiigting siyang prinsipyo sa atin. Ito ang una na dapat maintindihan natin. Commitment is not simple. Kasi ang paglilingkod, hindi yan sausaw patis. Amen? Ang paglilingkod yan hindi saling pusa. Sa school may saling pusa. Mahirap din sana sa team ng basketball. Kaya nga may line up. Tama? At kita ko, pagka nahingi sa akin ng line up ko, hinihingi ang pangalan, kompletong pangalan, Paul Nestor Panganiban, ang height, 5'10", ang mukha, just Tony Alarcon. Talo na tayo dyan, sinungaling na tayo. Okay? Tapos male o female? Kabilaan. Hinihingi yan. Tapos yung jersey, yung number. Para alam nila kung sino talaga yung eksakto. Walang saling pusa. Hindi kung kailan para yung ahinte. Nung wino-workout pa ng ilan, abay, nung maakaamoy magkakabilihan na isang barangay ang ahinte. Samantala, nung ginagawa pa, nung nag-uusap pa lamang, tatatlo, nung mag-contribution sa pamasahe pag nag-tripping, tatatlo yung naghahati-hati. Bigyan mo naman ng 500, di ka na nga sasamay, ako'y mamamasahe doon. Tatatlo na gawa. Pero nung makaamay, magkakabilihan, isang barangay. Naintindihan niyo ba yan? Ang Kristiyano ay hindi sausaw. Tatandaan niyo yan. Walang humawak ng araro at hawak lang. Are you with me? Aba, ang nakalagay ng line-up ng basketball ay 15. Aba, sumab na sumab, hindi na papagod. Pala isang barangay ang player. Ay talo talaga yung mga yun. Aba, isang barangay ang kasali mo Kaya hinihingi ang line-up para alam kung ilan talaga ang players. Bakit? Bawal ang pasawsaw-sawsaw. Kung Kristiyano ka, huwag kang sawsaw. Are you listening? Kung hinawakan mo ang araro, ay araro. Bakit? Ipinakita lang diyan ng paglilingkod ay commitment. And commitment is not simple. Kita ko yung nag-aararo, hindi madaling mag-araro. Bakit? Yung araro hindi napapagod. Ay yung nag-aararo. At saka yung kalabaw. Subukan mong hindi mo supakan yung kalabaw. Hindi mo pinapakumpayan yung kalabaw. Hindi makakausad yung ararong yan. Ultimong sa literal na pag-araro, hindi simple yan. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi simple. Ito'y commitment. Amen? Huwag kang aasa ng anihan pagkatapos ng 3 hanggang 4 na buwan na humawak ka lang naman ng araro. Are you listening? Sa totoo na maraming Kristiyano, sumimba o hindi. Umattend o hindi. Magbasa o hindi. Hindi yan ang nahawak ng araro. Huwag kayong maniwala na ang buhay Kristiyano ay simple. Dahil ultimong si Kristo ay nabuhay ng hindi simple. Siya'y namatay para sa atin. Kaya kung
Asal langit na. Wala ka pa doon. At tiyakin mong doon ka talaga. Amen. Are you with me? Commitment is not simple. Why? Number one, commitment is not simple. This is not just easily said. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 57. Nandiyan po ba kayo? Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano hindi sabi lang. Ay, ako'y Kristiyano. Ay, ako'y mabait. Ako'y anak ng Diyos. Ang daling sabihin yan. Ako'y naglilingkod. Ang daling sabihin yan. Pero ang commitment ay hindi sabi lang. Kung gusto mong ikimakatapos ng ikta-iktaryang araro, huwag mong sabihin ako'y humawak sa araro. Mag-araro ka. Tingnan po ang verse 57 to 60. Andiyan pa ba kayo? At paglakad nila sa daan ay may nagsabi. Take note, may nagsabi. Ang dali namang magsabi. Ay, ako'y Kristiyano. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y palangit. Bago na ang aking buhay. Ako'y sumusunod kay Kristo. Ang daling magsabi. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako. Okay, tama yan. Sasabi. Nung kami mga bata pa, kantsawan niyang salitang, sasabi. Alam niyo ba yan? Kayo ba'y meron ding kantsawang ganyan? Sa mag-iinam ang kantsawan, ina ng di naman nabi. Di nga? Ayan ang sa ano, tamo, nananawa na ako ni Jumuel. Ina ng di naman nabi. Bananang ba, di naman nabi. Alam niyo kung bakit naging kantsawan yung sasabi? Teo, kayo pupunta diyan, maaga akong pupunta diyan. Sasabi. Bibigyan ko kayo ng regalo. Sasabi. Laging ganun, may salitang sasabi, kantsaw na yon. Bakit? Hindi kasi nagiging totoo hanggat hindi ka nag-aararo. Sasabi lang yan. Amen! Ako'y magbibigay sa iyo, Panginoon, ng tithes and offering hanggat hindi mo ginagawa yan. Sasabi! Ako ay susunod sa iyo, Panginoon. Ano man ang mangyari, paglinggo nga hindi ka makasimba, yung pag sumunod, sasabi. Puro sabi. Ang nag-aararo, hindi lang nahawak. Nag-aararo talaga. Amen? Kayo ba'y nakakain ng palay? Kayo ba'y nakakain ng kanin? Magpasalamat kayo dahil merong humawak ng araro at nag-araro. Pero kung lahat na magsasakay puro hawak lang ang araro, walang bigas. Yung iba, nanunood lang sa bunga na nag-aararo. At kalimitan ng mga reklamador at tagapuna lang, yung nanunood lang na nag-aararo. Pero walang inaararo. Yan pa ang matitiso rin sa mensahe ng salita ng Diyos. Are you with me? Amen? Bakit? Ay siya yata ang naaararo. Ang salita ng Diyos, nang-aararo talaga yan. Amen? Ay magaling kung katang ang mabuklat sa iyo. Ay kung time bomb. Kasi kita ko iba't iba ang laman ng nadudungkal. Minsay palaka, minsay hito, minsay dalag, minsay katang. Ang malupit niyan, ibak yung iba. Kaya pagka nadungkal yung ibak, tayo muna tatay, aoy lalayo muna. Doon ako susunod, pag nakalampas sa tayo, totoo. Buhay namin yan Are you with me? At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya. Ano sabi? Susunod ako. Nasaan yung mga nabautismohan din Nasusunod daw. Ito po ang aking unang hakbang sa pagsunod sa Diyos at ako po'y magpapagamit sa Diyos. Nasaan na? Ay di, sasabi. Amen? Sasabi. Ang Kristiyano hindi puro sabi. Nag-aararo talaga yan. Are you listening? Ay, pastor, ako lang magkatrabaho. Akin ang tayo bibili ng lupa. Ako ang malaking isi-share dyan. Yung sa simpleng bagay, hindi mo pagtapatan, yun pa kaya ang magawa mo.
Puro yan sa sabi. Amen? Amen. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako. Ang sarap pa naman pakinggan ng sabi. Pero masakit yan tingnan pag puro sabi. Kaya mga babae, kaya mga dalaga, mga mga musang, huwag kayong magiliw sa mga lalaking puro sabi. Ang hanapin niyo yung mga lalaking bukod sa pogi na nagawa. Dahil ang pag-aasawa hindi pogi lang at ganda. Amen? Ugali na ang pinag-uusapan dyan pag magkasama na kayo. Hindi mo sinabi sa akin nung naliligaw ka, lakas mo palang humarok. Matutuklasan mo yan. Ang masama pa nito, ang harok na sama, ang baho pa ng harok. Dahil ang kilikili mo. Bakit? May natutuklas din naman ang lalaki sa iyo eh. Mas malakas ka pang humarok sa kanya. Kaya mga kapatid, pag hindi ka nag-matured, madadaya ka. Kaya bakit tayo dapat nasimba lagi? Lumago sa pagkakilala kay Kristo. Ano? Kuha na ba yun? Ay, inaando na eh, nakabungad na agad. May nagsabi sa kanya, susunod ako. Sana hindi sa. Ang commitment is not just easily said. Number 2, commitment is not simple. Why? Not just something wanted. Alam mo, sabi nga sa mga nag-instrument na sila ay natugtog, alam nyo, ang paglilingkod sa instrument ay hindi gusto ko lang. Bakit? Nawawala yung gusto. Nung ako'y binata pa, talagang akala ni Madam ay nakakita na siya ng anghel. Na ito yung aking mamahalin habang buhay. Pero nung kami magsama na, garni palang ugali ng pastor. Nakaka-turn off. Garni pala, garni na nga itsura, gay umpa. Sa madalit sabi, hindi laging palago ang gusto. Minsan ngayon nawawala ang gusto. Kaya nga yung iba nagpapalit-palit eh. Di ka? Bakit? Hindi lagi kang gusto. Eh bakit? Ay nung ligawan may pagkola. Ay ba nung mga anak ay lambanog. Di ka? Nag-iiba ang shape ng katawan. Dating sexy, ngayon siksik. Ganyan na nangyayari. Nababago yan. Kaya ang pag-aasawa, hindi laging gusto. Commitment. Sa'yo na sexy pa o hindi, wala ka ng choice. Kaya ka baga, nadaanan ka lang ng kaunti pa sexy, hindi naman. May magic yan. Alam mo'y kinis ng kutis. Naka-ano yan, naka-stacking. Nung kasal na kayo, wala na. Puro pala barya. May Jose Rizal, may aking... Ay, kaya kabaga. Ay, hawak ka ng araw, hindi mo na iniisip. Amen? Kaya kayo mga young people, hindi pwede nakakita ng crush agad. Mag-isip-isip sa mahal ng bilihin ngayon. Ang 500, wala nang mabili halos ngayon. Tama ba? Tapos kiking kaimot na. Ay, nakakaiyamot ka. Amen. Mag-aral. At pag nag-aral, magtrabaho, magsipag, higit sa lahat, unahin mo ang Diyos. Walang mangyayari sa'yo kahit anong sipag mo sa mundo. Pero ang layo mo sa Diyos. Hindi ka ano yan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa Bible ako naniniwala. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. But seek keepers the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's what the Bible said. At yan ang tama, hindi ikaw. Amen. Not just something wanted. Di ba niyo, verse 61? Commitment is not simple. At ang iba na may nagsabi, yan ang marami dyan yung mga sabi.
Susunod ako. Gustong sumunod. Panginoon, datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Pastor, ako na may gusto kong maglingkod, kaso lang huyo ko ibig gagawin eh. Hindi sapat yung gusto. Umararo ka. Amen. Eh no, kay bata pa eh. Kababaw na ay pangarap. Sana ako mag-aararo din. Paano nakakita nag-aararo? Gusto ko rin maging mag-aararo. Ano makakita ng karpintero? Gusto ko rin maging karpintero. Nung makakita ng pulis, gusto ko rin maging pulis. Lahat ginusto mo. Hindi ganun kasimple. Eh, magpulis? Ay, maraming pulis isla na nakukulong. Kala mo, yung silbing ikimagpulis, hindi rin madali yun. Walang kursong madali. Yung lang matulog maghapon, ang hirap din. Ay, awan din. Kayo tulog maghapon? Abay, mahirap din yun. Ano ba ang tawag sa akin? Takaw tingin. Yung pagkakakain, pambira, hinahina ng adubong pusit na iga ang pagkaluto. Nakalutang yung sili at saka siling haba. Sabi ko kahit isang hawong are. Nadaisa ng ginatang langka. Naglalapot-lapot ang gata. Ay, ubos din are. Nadait na chokes to go. Sige, ihain mo na lahat. Nako, pusit pala ay busog na agad. Hindi makain sabay-sabay. Kaya sasabihin mong gusto. Kasi nungalingan yan. Mas malalim kaysa gusto. Commitment. Dahil darating, umay ka na dyan. Eh, kayo nga bumigas na ng bumigas. Umaga, bigas. Ang iniibala namin pang ulam eh. Anong iba? Toyo. Tanghalian, toyo. Nung umaga, toyo. Nung gabi, toyo. Ano? Ano ibala namin pang ulam eh, pero kanin eh. Ay, tanong ko, kayo ba naumay na sa kanin? At kahit kayo maumay, kakain pa rin kayo. Bakit? Ang prinsipyo, hindi ko gusto, kailangan ko. Alam mo, darating yung panahon na ayaw mo nang maglingkod. Pero maglilingkod ka, bakit? Kailangan mo. Kailangan mo. Kaya kayo mga bagong Kristiyano, huwag niyong iisipin, laging iki-atat na atat. Lagi iki-on fire, para nasa impyerno ka na. Sa init. Nawawala yan. Ako'y hindi ka kanina naligtas. Ako'y naligtas way back 1986 pa. Marami na akong dinaanan at marami na akong naobserbahan. Sa simula lang magaling. Pero on the long run, where are they? Marami nagsimula, pero kakunti ang nakatapos. Maraming humawak ng araro, pero sa kalagitnaan pala ang inaararo na. Ang maganda sa araro, ng aararo, hindi ikaw yung inaararo. Amen? Amen? Ano daw ang kaibahan ng guyam at elepante? Ang elepante, pag namatay, ginuguyam. Pero ang guyam, pag namatay, hindi iniilipante. Yun lang. Di nga? Yun ang napakalaking pagkakaiba. Di nga? Ang elepante, pag namatay, ginuguyam. Pero ang guyam, hindi iniilipante. So, ibig sabihin, normal lang na ikaw nag-aararo. Pero ang abnormal, ikaw nang inararo. Pag tumigil ka, inararo ka na. Inararo ka na. Are you with me? Sana, maganda itong ating inuusap. Ako hindi ho lagi kung gusto kong mag-preach. Kala nyo ba madaling mag-preach? Kala nyo ba madaling maghimay ng talata? At saka, kung kayo ay may digmaan sa kasalanan, may digmaan din ako. Kung kayo may problema, mas malaki ang problema ko. Bakit? Kayo nakakalakad, ako hindi. Kung sa sukuan at sukuan din, baka ako ang una nang nakakaisip lagi. Pero hindi bagay na hahawak ka lang ng araro. Amen. Amen ho ba? Oh. Parang kayo nang aararo na. Not just easily said, not just something wanted. Then, number 3, not just haste decision made. Ang dali ng ibang magpasya.
9 verse 62, humawak agad nga ng araro eh. Yung iba yan eh. Tama yung siyambet. Masipag pa eh, nung hindi nababaptize. Ay, nung nabaptize na, wala na. Alam mo, kung ikay magpapasya, dapat malinaw sa'yo. Siguro ituro natin yung on the long run sa baptism, ang Kristiyano hindi si galbo. Yan ay commitment. Di ka? Kayo, mag-aasawa kayo? Kung may magkakamali. Sa gaganda lalaki naman yan, pag hindi naman nagkamali. Sa akin nga may nagkamali. Hindi naman, tama-tama talaga kanyang pasya. Anong punto ko? Ang pag-aasawa hindi laging masaya. Lalo pag wala nang pambili ng bigas, ay siya. Pag wala ng bigas, bargas. Oo. Totoo yan. Sasabihin ng iyong misis, hindi nakakabuhay ang iyong pag-ibig. Ay, paano? 1 tribo na ang anak? Walang nabubuhay sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, praktikal. Kapag ikay naibig, dapat masipag ka. Ang tunay na umiibig, masipag. Hindi damdamin lang yan. Pag nakikita ko ang iyong ilong, pag nakikita ko ang iyong tabas ng bibig, para ako nakakita ng kawa. Hindi ganon ang basehan ng pag-ibig. Yan ay commitment. Yan ay kawa ngayon. Aplaya yan pag nagkasal na kayo. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi darsya-darsya. Gusto ko lang. Magaling kung may prinsipyo ka rin, napasyahan ko na, di tutuloy ko na. Maganda yun. Eh, hindi eh. Meron nga kasal na kung alam ko la. Kaya meron kantang, kung maibabalik ko lang. Di ka? Alam mo, mayaman tayo sa kanta eh. Di ka? Nung unang kanta, kailangan pa bang ako ay tanungin. Paano in love na in love? Ay, nung kasal na, 10 taon na, kung maibabalik ko lang. Oh! Bakit? Hindi yun doon nadadaan. Commitment ang marriage life. Ganyan ang maglingkod sa Diyos. Hindi ba sa pasya? Pangangatawanan mo yan. Ayaw ng Diyos na nangangako kang napapako. Ano ka, politician? Tama ba? Ang tunay naglilingkod, backslider ka man, malayo ka man, nangihina ka man, to the extent nagkamali ka man, susunod ka pa rin. Why? That is a commitment. That is a commitment. Not just haste decision made. Then, number 4, not just about having started. Hindi yung nakakaisang usod ka pala ng araray, wala na. Alam mo, ang paglilingkod hindi sa simula lang magaling. Are you with me? Amen. Tama ba? Meron isang binata, nanligaw. Ay may pagkababae yung kanyang nililigawan. Titingnan ko kung talaga ito yung mga Ginoo. Ako nga ipagsibak mo. Ba, nagsisibak nga. Ako nga ipag-igib mo. Ba, nag-iigib nga. Naka-1 buwan, nag-iigib, nagsisibak. Ako nga ikuha mo ng buho ko, Diyos. Aba, nakuha nga. Nung 1 taon, di pa sinasagot. Sabi ng babae, ako nga ipagsibak mo, kumuha nga. Siya na sinibak. Nainip na. Alam mga kapatid, may mga lalaki sanang sasagutin na. Sasagutin na sana. Kaso lang magaling lang sa simula. Amen? Meron sanang ipopromote na sa company. Ang sipag-sipag, ang galing-galing ng performance. Kaso lang, hindi pa rin na-promote kasi magaling lang pala sa simula. Ang paglilingkod, commitment, hindi lang yan magaling sa simula. Tama ba? Amen? Saan kayo nakakitang gumaraduate ng college? Ay gusto lang grade 1? Bay, mahirap yun. Sa grade 1 ka lang magaling.
Pero sa grade 2, tumigil ka na. Grade 3, grade 6, high school, college. Hindi pa nangangalagit na ng college, tumigil ka na. Hindi ka mapopromote. Hindi ka gagraduate. Hindi ka ma-honor. Why? Ay sa simula ka lang magaling. Minsan, sinasabihan din ako ng aking asawang ganyan eh. Dati, nung tayo pa, nung simula, dalawa tayo magkasabay magbabasa ng Bible. Iisa ang ating pinggang kinakainan. Ngayon, lagi kang sa office. Ako laan din sa loob. Ikaw na may magaling lang sa simula. Kita mo yan, nabasbasan din ako ng pastura. Yan ang kalimitan sa tao eh. Mababaw ang commitment. Sa simula lang magaling. Ay si Kristo ay hindi lang Alpha, siya rin ang Omega. Si Kristo hindi lang beginning, siya rin ang ending. Are you listening? Are you listening? Ako yung iniwala, mga umaten nga dito, pustahan tayo. Ako yung nagbago na. Ako yung talagang bago na, pustahan pa tayo. Ako yung iniwala. Tingnan niyo nga niyo yung mga kadaes. Tingnan ninyo. Yan. Ano, may muta na. Punasan mo nga ng laway, tulo na eh. Amen? Hindi nga biro. Tingnan niyo yung kadaes. Ito, pustahan tayo. Sana talo ako. Check. Hindi niyo makikita uli ang mukhang yan sa linggo. Sana talo ako. Sana panalo kayo. Sino tataya? Logis! Amen? Bakit? Magaling lang tayo sa simula. Are you listening? Tama ba? Pero yung magpatuloy, yun ang committed. Kaya nakakakita ko ng mga pinipicture ang couples, talagang laylay ng lahat. Laylay ang balat, laylay ang baba. Laylay ang mata. Laylay ang dila. Lahat ay laylay. Ang tatanda na. Mga 90. Ang sabi, golden wedding. Iba nga hindi makasilver. Iba nga hindi makatanso. Bakit? Kasal ng umaga, divorce ng gabi. Tagal nun. Kaya bihira mo na mabibilang yung nagtatagal na relasyon. Kaya ngayon, walang naulpot na mga bayani. Bakit? Ningas kugon. Tama ba? Kahit nga sa PBA, utoy. Ako'y lalaro. Pero palipat-lipat ng prangkisa. Depende sa offer. Alam mo, nakikita ko lang loyal, si Alvin. Kaya ako'y maka-Alvin. Bakit? Buhat ng Shape Pure Foods hanggang ngayon, Pure Foods pa rin. Pero ngayon, depende sa alok. Kahit naman sa politics. Dating kay Duterte, ngayon kay Bongbong Marcos na. Pag natalo si Bongbong Marcos, sa Duterte na uli yan. Walang loyalty. Amen? Mahina ang disposition ng generation ngayon. Kaya nga wala kang makitang bayani. Pati asawa, papalit-palit. Hindi tayo dapat magaling lang sa simula. Sana hanggang sa katapusan, tutuloy tayo. Amen? Not just about having started. Nagsimula. Pagkatapos, biyaya naman ng Panginoon. Biyaya ng Diyos. Dumating akong year 2000 dito sa Taisan. 2024 na. Salamat na andito pa ako. At nakikita niyo pa palagi. Amen? Pero yung iba, nasaan na? Having just started. Good starter, but not good ender. Ano? Are you with me? Nagkakaintindihan ba tayo? Ang ating pinag-uusapan, commitment. Till death, do your part. Dapat gawin natin. Amen? Pustahan tayo. Wala kayo sa linggo.
Kaya kayo mga sa second layer, pustahan tayo. Wala kayo sa linggo. Kaya mga nandyan, pustahan tayo. Wala kayo sa linggo. Saan natalo ako? Kasi ang hinihingi ng Diyos, wag lang simula. Commitment. Eloy, papayag ka ba na mahal ka ni Albert sa 1 buwan lang? Hindi are. Hindi are. Kuya Boy, payag ka bang mahal ka ni Ate Dita sa 1 buwan lang? Hindi are. Pero ako sa iyo, pumayag ka na. Ano? Hindi, biro lang. Ano? Di ba? Kaya ba, payag ba kayo mag-asawa 1 buwan lang ang tagal? Lalo naman hindi papayag ang Diyos. Sa simula ka lang, magaling. Amen. Ay. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Para marami sa inyo yung lasing na. Para. Number 1, commitment is not simple. Number 2, Christian is not self-centered. Christian is not self-centered. Bakit? Tignan niyo po, verse 23 to 27. Kaya sinabi, ang sino mang humawak ng araro at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat. Alam niyo ba kung bakit hindi makatapos ang mag-aararo? Ang hinahanap ay alwan, libang, ayaw ng pagod. Mga players, gusto niyo kayo mag-excel? Focus kayo. Si Lydia de Vega, yung kapatid ni Jolie de Vega. Yun nung tinitrain, di kasi siya ang ating champion ng Pilipinas dati. Anong laro niya? Sipa. Track and field. Yan ay tinitrain. Nabasa ko yan. Pinaiikot siya. Bilis. Kaso lang, nahina ang takbo. Bakit? May nadaang pogi. Hoy! Gusto mo bang maging mahusay na manlalaro at maging ikapagbupo rin ng Pilipinas? Huwag kang palingon-lingon. Focus lang sa itinatakbo. Are you with me? Kasi maraming, kayo mga atlet, kung gusto nyo kayo ay maging mahusay ng basketballista, huwag kayong maghanap ng mga kalayawan na sisira ng inyong katawan. Malakas nga, magaling. 2 takbo pa lang, hinihika na. Bakit? Ang daming bisyo. Ang galing mo nga, individual. Pero 3 lakad ka pa lang eh. Daig pa kita. Amen? Alam mo minsan, katulad, ulitin ko, ang tatay mag-aararo. Pag dumating na si Kuya Rune, yung tawag namin si Habagat, at si Bagyas, si Kuya Karte, mga pinsan ko, Choplay, tama na mo na yung araro, pusoy naman, pusoy! Ay siguro yung tatay napapagod-pagod, talagang bitaw ang araro eh, at hanap ng layaw. Ay, di tigil ang araro. Alam mo kaya minsan natigil ka, ang hinahanap mo yung sarili mo. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. Tignan niyo po ang talata, verse 23 hanggang 27. Andiyan pa ba kaya? Sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tayo ibig sumunod sa akin, gusto niyo ba sumunod? Not just wanted. Why? Ay tumanggi sa kanyang sarili. Alam niyo ba ang commitment? Walang minamahal yan, kundi ang gusto ng Panginoon. At mind you, ang gusto ng Panginoon ang the best. Kahit nga si Kristo na magkatawang tao, hindi ko papatulan lahat ng talata. John chapter 6:38, tingnan po. John 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Alam mo, si Kristo ay walang kasalanan. Pero siya ninalangin, Lord, kung maaari uurong mo sa arong ito, gayon man huwag mangyari ang gusto ko, kundi ang mangyari ang kalooban mo. Bakit? Bilang tao ang bigat ng kanyang gagawin. Gusto rin niyang kahit paano'y may alwan. Are you with me? Mga kapatid, ang tao, pag nahihirapan na, isisin pa pagkagaling hirap na hirap ang aking buhay, ang pangatupagin. Yan. Are you with me? Nung naggagawa ng gripo doon sa Ilaya, Timerle, doon kay ano doon, yung bago tayo. Kita ko na yung, kayo ba nakasaksi nagdalubog ng tubo? Yung naglulubog ng tubo? Kita ko yan, ng unang tubo, sa gitsit na, shhh! Pandalwa! Hindi kaya.
aakyat ang dalawang tao. Tapos yung, tug, 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 tug. Minsan naman, naglubog. Pero minsan ang bagal. Tama ba? Yung naglulubog na tubo. Minsan may lagunos na. Mga batid, hindi laging lagunos na sa pagbabaon ng tubo. Minsan dadaan ka talaga ng matigas. At kung gusto mong makakuha ng magandang tubig sa ilalim, huwag kang titigil pag matigas na. Ang gusto ng tao, alwan lang. Walang challenge. Are you with me? Are you listening? Kala ko pag nasimba dyan, puro saya. Bakit gano'n nga ang buhay? May challenge. Hindi madaling maglubog ng tubo. Pero tuloy lang at lulubog yan. Dahil marami na akong naiinuman galing sa gripo na nagsikap ilubog ang tubo. Are you with me? Huwag kang umasang bubukal ng kaligayahan at pagpapala yung puso. Bakit? Nung tumigas na, tumigil na. Kalimitan na magmimina. Ang lalim na nang nahuhukay. Kailangan pa uling humukay. Bakit? Ay wala pa kahit malalim na. Ay kung tumigil, yung pala'y dadalawang dangkal, saka pa tumigil. Kaya huwag kang simula lang. Amen. Kaya kalimitan niya na natigil ka, you love yourself more than loving God. Amen? Bigyan ng mga aking kapitbahay, nagsisipagyaman na, away na pag-iwanan na. This world is not your final home. Yung mga nag-full time dito, mga college, iniwan, papasok lang sa Bible school. Hindi yun nakakatawa, nakaka-challenge yun. Ikaw na nagtatawa, ano, i-give up mo na kay Kristo. Then last, hindi ko natagalan yan. No man having put his hand to the plow and looking back is fit to the kingdom of God. Anong kino-convey na pa nun dyan? Commitment is not simple. Christian is not self-centered. Christian is not self-centered. Then the best of all, number 3 and the last, Christ is not small. Alam mo kung bakit ang Diyos ay bagay sa commitment, dedication? Kasi hindi naman ordinary si Kristo para tayo ay pasaw-saw-saw lang ang paglilingkod. Amen? Amen. Gawin mo yan sa government pag hindi may nag-impeach sa'yo. Tama? Nagtatapat na nga, ini-impeach ka pa. Halimbawa, tapat ako, ini-impeach ka pa. Ayaw ng government na ikaw ay nanunungkulan na ikaw ay ningiskugon. Bakit si Kristo, siya'y hindi hamak para tayo magpata-itai lang. Amen? Nung si Aida ay estudyante pa lang, yan ay magsasubmit yata ng drawing or thesis kasi may required na drawing. Nung makita ko, grabe, ang galing ng drawing mo. Parang makakausap ng tao, hi. Ano? Pa yung tubig doon, parang may isda nga eh. Dahil ang galing ng drawing. Pero nung i-submit, reject. Si Angke, architecture din yan. Galing dumrawing. Pero nang ipakita sa akin, ako na napumuna eh. Utoy, Angke, bet ang liit ng hélice ng helicopter mo, laki ng katawan. Salamat, salamat. Eh di, pinaltan yung ginawang dagat na yung hélice. Ang laki, kita ko, napansin ko, laki ng buntot, ganun. Bet ang hélice, para tutubing lang. Di pinaltan niya. Bakit? Titingnan ito eh. Bababa ang grade ko pagka ito eh. Basta ko lang gagawin. Nakakahiya sa teacher. Bet tayo paglilingkod basta-basta na. Hindi ka ba nahihiya sa Panginoon? Are you listening? Amen? Talaga yung mga estudyante nagsusunog ng kilay. Pati yung iba nga, pati buhok nasunog na. Bago gumarudwit, kalbo na eh. Di nga? Dahil sa ayaw na mapulaan yung kanyang project, pinipilit. Bakit? Hindi babastahin itong aming school. Trade pa naman. UB, Batangasay, may pangalan, Mapua, Ateneo.
babastahin mo ang iyong pagsasambit yan. Pangalan yan. Kaya nakakahiya na ako'y estudyanteng pagarni-garni lang. May pangalan ng aming school. At lalo mo dapat isipin na si Kristo ay hindi small. Kaya sabi niya, huwag ka lang hahawak ng araro. Amen? Amen. May mga pagkakataong nananalangin ako, Lord, kailan ka pa darating? Kailan mo pa kukunin ng aking buhay? Dahil ako may taong mahina din, may nararamdaman din. Hanggang doon lang. Pero paggising ng umaga, Lord, ano bang gagawin ko? Bakit? Commitment. Amen? Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? Hindi to gusto-gusto lang para naglalandi lang ang buhay. No! That is a serious matter. Why? Christ not small. Kaya sabi na Revelation chapter 4:11, dito tayo tatapos. Sige, pakibilis na lang. Revelation 4:11. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian. Marapat, bagay, fitted. Na tumanggap ang Diyos na hindi basta na kaluwalhatian, kapurihan, kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. At dahil sa iyong kalooban ay nangalitaw at nangali ka. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi pipitsugin. Kaya kayong mga lalaki, ang hanapin nyo hindi basta magandang babae. Yung committed kay Kristo. Vice versa, mga babae. Kaya hindi nang hanapin nyo. Hindi yung kayo pa ang magdadala, kayo ang babae ng leadership kay Kristo. Bihin ko sa inyo, impyerno yung buhay mo. Oh! Kung ngayon pa lang hindi natayo yan kay Kristo, lalo na yan, lifetime na pagsasama nyo. Ang mga lalaking hindi committed, drug! Naglalandi lang yan! Iwanan mo yan! Nang matuto. Ang buhay Kristiyano ay hindi dapat simula lang, dapat hanggang gitna, hanggang matapos, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Don't be just good starter. Bakit? God is worthy. Bakit? Si Kristo hindi pipitsugin. Kaya nga, ipinaglalaban niyo ang pag-aaral ninyo. Kung wala ka kay Kristo, panglupa lang yan pangarap mo. Itatai mo lang isang araw. Iwawagay-way lang ng ego mo yan. Kaya maraming tao, kapag wala kay Kristo, nakatapos matalino, nayabang lang. Pero pag yun na kay Kristo, ikararangal mo yan. Amen? Hinahamon ko kayo sa salita ng Diyos. Sa simula lang ba kayo? O tutuloy kayo? Amen? Nakita itong mga gwapong ito eh. First quarter. Tambak. Alam mo, at ay natambakan? Pastor, ang gagaling pala, uuwi na kami. Merong last 2 minutes lang, laman ng 15. Kalaban, nananalo pa. Bakit? Pinatay ang ilaw. Yung scorer na sa kabila, pinatigil. Hindi, totoo, literal. 2 minutes lang, may nangyayari pang himala. Kaya wag kang basta tigil ang tigil. Are you with me? Yun ang, di ba't pag kayo naglalaro, ano sasabihin? Hanggat pastor, may seconds pa. Huwag kang hindi payag ng basta titigil. Kahit pa alam nga talo na, bawal yung ikigigib up. Talo na yun. Kasi respeto sa team, sa prangkisa. Di ka? Lalo namang irespeto mo si Kristo, hindi siya basta persona. May nakita akong boxing, dito ako magtatapos, nag-boxing. Grabe yung tangin, hindi lang nanalo. Nasuntok sa tini, laylay na ang kanyang laylay na ang kanyang kanan. Ayun pa ang kanyang pambira. Tinapos niya ang round eh. Ilang ang rounds yun? 12 rounds yata yun o 10 rounds? 12. Tinapos niya, muntik pang manalo, iisa na anaga na. Muntik pang manalo. Oo.
Pero ang hinanga ko sa taong yon, grabe yung taong ito. Lalaban hanggang wakas eh. Kaya hindi ito pagalingan lang sa simula. Ang porma-porma na magsimula. Nang huli na may hulahuga. Are you with me? Hinahamon ko kayo. Magpapatuloy ba tayo? Tingnan nga kayo ulit sa inyong mga mukha. Kadais. Yan. Pustahan tayo. Wala ka dito sa linggo. Bakit? Ganyan tayo eh. Simula lang. Pero salamat. Pinakita ng Diyos ang ating karakas. Kung tayo nahawak lang ng araro o talagang nag-aararo. Amen? Kapag ikaw ay wala lagi, mahina ka utoy. Amen? Amen? Dapat ang Kristiyano, rain or shine. Wag lang kukulog. Ano? May condition pa rin. Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin? Naintindihan niyo ba yun? Akalain mo mula sa dakila, ano sabi, karamihang lubha ang nagpatuloy? 120. Ilan ang membro ng God is Able Baptist Church? 200 plus. Ilan kaya ang tutuloy? Kayo makakasagot yan. Pero ako, ang sagot ko ay, biyaya ng Diyos at awa. Tulungan mo ako, Panginoon. Siyang nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat. Baka siya rin ay mabuwal. Ako, kung ako tatanungin, ako ba'y magpapatuloy? Kahabagan nawa ako ng Panginoon. Tayo pa yumuko at pumikit. Tayo pa manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng iyong salita. Inahamon mo kami ng commitment. Ito yung may magandang hinuso, pagkatao. Dahil Panginoon, hanggang krus